Pakinggan mo ang salita ng Diyos sa araw na ito. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad at magtiwala ka sa Kanya at Kaniyang gagawin. Awit 37:5. Huwag kayong mga balisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. Kapatid, ang Diyos ay may plano para sa iyo. Hindi Kanya pinabayaan, hindi Kanya nakalimutan. Sa umaga na ito, siya ay may mensahe para sa iyong puso. Mensahe ng pag-asa, ng pagpapala at ng tagumpay na nakalaan para sa iyo. Ngunit may isang katanungan na kailangan mong sagutin ngayong araw na ito. Handa ka na bang lubusang ipagkatiwala ang lahat? Ang iyong mga takot, ang iyong mga pangarap, ang iyong kinabukasan sa mga kamay ng Diyos? Manatili ka sapagkat sa panalangin na ito, makakarinig ka ng sagot na matagal mo nang hinihintay. Diyos ay may natatanging mensahe para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang Panginoong Hesus ay kasama mo sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Sa oras na ito ng panalangin, buksan mo ang iyong puso at makinig sa tinig ng iyong lumikha. Sapagkat sinasabi niya sa iyo ngayon, huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Ang tagumpay na iyong hinihintay ay paparating na, ngunit huwag mong kalimutan na ito ay galing sa kamay ng may kapal. Ang bawat pagpapala, ang bawat biyaya ay bunga ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa iyo. Kaya naman, sa lahat ng iyong gagawin ngayong araw, alalahanin mo ang kanyang pangalan at magdala ng pasasalamat sa iyong labi. Panginoon, sa umaga na ito, kami ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya na may buong pagtitiwala. Alam namin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng tagumpay at ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang sa iyo. Hinihiling namin sa iyo, O Diyos ng awa at habag, nagabayan mo ang aming mga paa sa landas ng katuwiran. Bigyan mo kami ng lakas na harapin ang mga pagsubok na darating sa araw na ito. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na matagal na naming hinihintay, sapagkat nagtitiwala kami na ang iyong plano para sa amin ay plano ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan kami ng kinabukasan at pag-asa. Kaya naman, aming ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng aming mga pangarap, ang lahat ng aming mga pangangailangan, at ang lahat ng aming mga kahilingan. Kapatid, marinig mo ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Mga anak ko, ako ang inyong tagapagligtas. Sa akin ninyo makakamtan ang tunay na tagumpay. Hindi ito tagumpay na sukatan ng mundo. Hindi ito tungkol lamang sa salapi o katanyagan. Ang tunay na tagumpay ay ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at makaramdam ng kanyang kapayapaan sa inyong mga puso." Maraming tao ang naghahabol ng kayamanan, ngunit ang kanilang kaluluwa ay uhaw pa rin. Maraming tao ang umabot sa tuktok ng tagumpay, ngunit sila ay nalulumbay pa rin sa kanilang kalooban. Ngunit kapag ang Diyos ang iyong pundasyon, walang bagay na makakagulo sa iyo. Kahit dumating ang unos, kahit dumating ang pagsubok, nakatayo ka pa rin dahil ang iyong tiwala ay nakalagak sa Kanya na hindi natitinag. Diyos ng Israel, ikaw na nagbukas ng dagat na pula para sa iyong mga bayan, buksan mo rin ang mga dagat ng imposible sa aming buhay. Ikaw na nagpakain ng libu-libong tao mula sa 5 tinapay at 2 isda, puspusin mo rin ang aming kakulangan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Hinihiling namin sa iyo, O Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang gawain ng aming mga kamay, gawing mabunga ang aming pagsisikap, gawing matagumpay ang aming mga plano at gawing instrumento ng iyong pagpapala ang aming buhay. Kung may mga hadlang sa aming dinaraanan, alisin mo ito sa iyong makapangyarihang kamay. Kung may mga taong sumusubok na sirain ang aming kinabukasan, hayaan mong
ang iyong katarungan ang mamuno. Sapagkat alam namin na walang laban sa iyo at walang planong tao ang maaaring lumampas sa iyong kalooban. Minamahal ka ng Diyos, kapatid. Oo, ikaw na naririnig ang panalangin na ito. Minamahal ka niya ng higit pa sa iyong maiisip. Nakikita niya ang bawat luha na iyong pinunas. Naririnig niya ang bawat daing ng iyong puso at alam niya ang bawat sakripisyo na iyong ginawa. Walang nakatago sa kanyang mga mata. At sa umaga na ito, nais niyang ipaalala sa iyo na ang lahat ng iyong paghihirap ay hindi walang saysay. Ang bawat pagsubok ay naghahanda sa iyo para sa mas malaking pagpapala na nakalaan para sa iyo. Kaya naman, huwag kang sumuko, huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat ang iyong Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay hindi nabibigo. Ang tagumpay ay paparating, ang himala ay malapit na, at ang iyong mga dalangin ay naririnig na sa langit. Jesus, anak ng Diyos na buhay, kami ay nagsusumamo sa iyo sa umaga na ito. Naway damhin namin ang iyong presensya sa buong araw na ito. Gabayan mo ang aming mga desisyon, patnubayan mo ang aming mga salita, at kontrolin mo ang aming mga gawa. Huwag mong hayaang malayo kami sa iyong daan kahit sandali lamang, sapagkat alam namin na kung ikaw ay kasama namin, walang imposible. Kung ikaw ay nasa gitna ng aming mga gawain, tiyak na magtatagumpay kami. Kaya naman, habang lumilipas ang mga oras ngayong araw, naway lagi naming maalala na ang aming lakas ay nanggagaling sa iyo. Ang aming talino ay mula sa iyo. Ang aming oportunidad ay galing sa iyong pagbubukas ng pintuan. At ang aming tagumpay ay resulta ng iyong walang sawang biyaya. Kapatid, tandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kalahating pagpapala. Kapag siya ay gumawa, kumpleto ang kanyang ginagawa. Kapag siya ay nagpagaling, lubos ang pagpapagaling. Kapag siya ay nagbigay ng tagumpay, walang kapantay ang tagumpay na iyon. Kaya naman magtiwala ka ng buo. Huwag kang mag-alangan sa iyong panalangin. Lumapit ka sa Kanya na may buong determinasyon na makatanggap ng Kanyang biyaya. Sapagkat sinabi niya, humingi ka at ibibigay sa iyo, humanap ka at makakasumpong ka, kumatok ka at pagbubuksan ka. Ito ay hindi lamang pangako, ito ay garantiya mula sa bibig ng Diyos mismo. Kaya naman, sa araw na ito, samantalahin mo ang oportunidad na makipag-usap sa Kanya, ibuhos mo ang lahat ng iyong pangangailangan sa Kanyang harapan at maniwala ka na Siya ay tutugon. Diyos ng awa, maraming tao ang nananalangin sa iyo ngayong umaga na ito. May mga taong naghahanap ng trabaho, may mga taong nais na mapalaki ang kanilang negosyo, may mga taong umaasa ng pagbabago sa kanilang kalagayan. Panginoon, pakinggan mo ang bawat isa sa kanila. Walang kahilingan na masyadong maliit para sa iyo at walang problema na masyadong malaki para sa iyong kapangyarihan. Kaya naman, hinihiling namin sa iyo, gawing bukas ang langit ngayong araw na ito. Pabagsakin mo ang iyong mga pagpapala na walang kapantay. Bigyan mo ng trabaho ang mga walang trabaho, bigyan mo ng kita ang mga negosyante, at bigyan mo ng breakthrough ang mga naghihintay ng himala. Sapagkat nagtitiwala kami na sa iyong tamang panahon, lahat ng ito ay matutupad ayon sa iyong perpektong kalooban. Ang susi sa tunay na tagumpay, kapatid, ay ang hindi pagkalimot sa Diyos kapag dumating na ang mga pagpapala. Maraming tao ang masigasig na manalangin kapag sila ay nasa kahirapan, ngunit kapag dumating na ang kasaganaan, nakalilimutan na nila ang Panginoon. Huwag kang maging ganyan. Alalahanin mo lagi na ang bawat biyaya ay mula sa Kanya. Ang bawat tagumpay ay resulta ng Kanyang pag-aaruga. Kaya naman sa lahat ng oras, sa kasiyahan at sa kalungkutan, sa kasaganaan at sa kakulangan, dapat laging nandyan ang pasasalamat sa iyong puso. Dapat laging naririnig ang papuri sa iyong mga labi.
sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat na purihin, hindi dahil sa kung ano ang kanyang ibinibigay, kundi dahil sa kung sino siya, ang ating lumikha, ang ating tagapagligtas, at ang ating walang hanggang Ama. Panginoong Jesus, maraming sakit ang dinaranas ng mga taong nananalangin ngayong umaga. May mga taong may malubhang karamdaman, may mga taong matagal nang umiiyak dahil sa kanilang kondisyon, may mga taong halos mawalan na ng pag-asa dahil sa sakit na kanilang pinagdadaanan. Panginoon, Ikaw ang manggagamot na walang kapantay, Ikaw ang doktor ng mga doktor. Kaya naman, kami ay nananalangin para sa bawat isa sa kanila. Damin mo ang kanilang mga sugat, hawakan mo ang kanilang mga katawan, at ipahid mo ang iyong kamay ng pagpapagaling sa kanila. Alisin mo ang sakit, wasakin mo ang karamdaman, at ibalik mo ang lakas na nawala sa kanila. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, kapag sila ay gumaling, gabayan mo sila na hindi Ikaw kalimutan. Hayaan mong ang kanilang pasasalamat ay maging walang hanggan at ang kanilang debosyon sa iyo ay hindi kailanman humina. Kapatid, narinig mo na ba ang Diyos na nagsasalita sa iyo sa araw na ito? Baka sa simula ng panalangin na ito, malungkot ka pa. Baka pagod ka na sa paulit-ulit na pakikibaka. Baka nakaramdam ka na ng pagkadismaya dahil sa mga hindi natutupad na pangarap. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Diyos ay hindi patapos sa iyong kwento. Ang pinakamahalagang kabanata ay hindi pa naisusulat. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay hindi pa dumarating. Kaya naman, itayo mo ang iyong ulo, punasan mo ang iyong luha at magsimula kang maniwala muli. Sapagkat ang Diyos na nagpangako sa iyo ay tapat. Ang imposible sa tao ay posible sa Kanya. At kung naniniwala ka lamang, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos na magaganap sa iyong buhay na walang alinlangan. Ama naming mahal, salamat sa bagong umaga na ito. Salamat sa biyayang muli kaming nakahinga, nakakita at nakakilos. Maraming tao ang hindi na nakaabot sa araw na ito. Ngunit kami ay naririto pa rin dahil sa iyong awa at habag. Kaya naman, hindi namin sayang ang araw na ito. Gagamitin namin ito ng maayos, magsisikap kami ng lubos, at magtratrabaho kami na may determinasyon. Ngunit sa lahat ng aming ginagawa, alam naming Ikaw ang tunay na nagbibigay ng resulta. Kaya naman, aming ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga plano, ang aming mga pangarap at ang aming kinabukasan. Gawin mo sa amin ayon sa iyong kalooban at naway masunod ang iyong layunin sa aming buhay. Ang tagumpay ay tiyak na darating, kapatid. Ngunit huwag mong kalimutan, kasama ng tagumpay ay may responsibilidad. Kapag nagtagumpay ka, gawing inspirasyon ang iyong kwento para sa iba. Kapag umunlad ka, tulungan mo ang mga taong nangangailangan. Kapag binuksan ng Diyos ang pintuan ng oportunidad para sa iyo, gawing daan din upang matulungan mo ang iba na makapasok sa kanilang mga pagpapala. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong naipon, kundi sa kung gaano karaming buhay ang iyong nabago dahil sa Diyos na gumagawa sa pamamagitan mo. Kaya naman, maging mabuting katiwala ng mga pagpapalang iyong matatanggap at lagi mong gamitin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Panginoon, sa pagtatapos ng unang bahagi ng panalangin ito, kami ay nagpapasalamat na sa iyo. Salamat sa pagpakinig, salamat sa pagtugon, at salamat sa mga himala na naghihintay na sa amin. Tuloy-tuloy mo kaming gabayan sa buong araw na ito. Protektahan mo kami sa lahat ng kasamaan, ilayo mo kami sa lahat ng panganib at panatilihin mo kaming malapit sa iyong puso. Naway ang bawat hininga namin ay papuri sa iyo, ang bawat kilos namin ay para sa iyong kaluwalhatian, at ang bawat tagumpay namin ay patunay ng iyong walang sawang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, kami ay nananalangin.
Kapatid ko sa panalangin, kung naramdaman mo ang presensya ng Panginoon sa panalangin ito, kung naantig ang iyong puso sa mga salitang iyong narinig, mayroon akong hinihiling sa iyo ngayong sandali. Huwag mong hayaang ang mensaheng ito ay manatili sa iyo lamang. Ipamahagi mo ito, sapagkat ang panalangin ito ay hindi para sa iyo lang, kundi para sa libu-libong kaluluwa na nangangailangan din ng pag-asa, ng liwanag at ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, pindutin mo ang pindutang guste o like sa video na ito. Hindi ito simpleng kilos lamang, kapatid. Sa bawat pag-click mo, tinutulungan mo na ang panalangin ito ay makarating sa mas maraming tao, sa mas maraming pamilya na nasasaktan, sa mas maraming kaluluwa na nawawalan ng pag-asa. Ang iyong simpleng kilos ay maaring maging daan upang makarating ang mensahe ng Diyos sa taong kailangan na nitong marinig ngayong araw na ito. At higit pa riyan, kapatid, ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga kasamahan sa trabaho, at sa lahat ng grupo na iyong kinabibilangan sa social media. Ipadala mo ito sa taong alam mong dumadaan sa mahirap na panahon. Ipadala mo ito sa taong halos sumuko na. Ipadala mo ito sa taong nangangailangan ng katibayan na ang Diyos ay buhay at gumagawa pa rin ng mga himala hanggang ngayon. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito na maging instrumento ng Panginoon. Sapagkat minsan, ang isang simpleng pagbabahagi mo ay maaring magligtas ng buhay, maaring magbago ng kapalaran, at maaring magpasimula ng himala sa buhay ng iba. Kaya naman, gawin mo ito ngayon. Ngayon din, huwag nang maghintay. Ipamahagi mo ang panalangin ito sa lahat ng tao na maabot mo upang ang biyaya ng Diyos ay kumalat sa buong mundo. Nais ko ring anyayahan ka, kapatid, na mag-iwan ng iyong mga kahilingan sa komento. Isulat mo roon kung ano ang iyong pinagdarasal, kung ano ang iyong pangangailangan, at kung ano ang iyong mga pangarap na nais mong ipagkatiwala sa Panginoon. Huwag kang mahiya, huwag kang mag-atubili, sapagkat ang lugar na ito ay hindi simpleng channel lamang. Ito ay isang tahanan ng panalangin, isang tolda ng Diyos kung saan lahat ay tinatanggap, lahat ay pinakikinggan, at lahat ay pinagdarasal. Lahat ng mga kahilingan na inyong iiwan ay aming babasahin at ipapanalangin ng buong puso. At upang ipakita mo ang iyong pananampalataya, isulat mo sa komento ang mga salitang ito. Panginoon, sa umagang ito ako ay tumatawag para sa isang himala. Magsulat ka ng ganyang pahayag bilang tanda ng iyong paniniwala, bilang deklarasyon ng iyong pag-asa, at bilang patunay na nagtitiwala ka na ang Diyos ay tutugon sa iyong panalangin. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na ito, kapatid, hinihiling ko sa iyo na gawin mo ito ngayon. Pindutin mo ang pindutang subscribe at i-activate mo rin ang notification bell upang sa tuwing may bagong panalangin na ia-upload, ikaw ay makakatanggap ng abiso. Bakit mahalaga ito? Sapagkat sa mundo na puno ng ingay, kalituhan at takot, kailangan mo ng lugar kung saan ka makakapagpahinga sa presensya ng Diyos. Kailangan mo ng espasyo kung saan ang iyong kaluluwa ay maaaring mag-recharge, kung saan ang iyong pananampalataya ay maaaring lumaki, at kung saan ang iyong puso ay maaaring makatagpo ng kapayapaan. Ang channel na ito ay nilikha para sa layuning iyon, upang maging isang sanktuaryo ng panalangin, isang tahanan ng pag-asa, at isang tolda ng Diyos na laging bukas para sa lahat ng nais na lumapit sa Kanya. Kapatid, tandaan mo ito, ang Diyos ay tapat. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbibigo. Kung anuman ang iyong pinagdadaanan ngayong sandali, magtiwala ka na may solusyon ang Diyos. Kung anuman ang iyong pinagdarasal, magtiwala ka na may sagot ang Panginoon. Kung anuman ang iyong kinatatakutan, magtiwala ka na ang Diyos ay mas malakas kaysa sa lahat ng takot na iyon. Huwag kang sumuko, huwag kang mawala ng pag-asa, sapagkat ang pinakamadilim na gabi ay palatandaan na papalapit na ang umaga.
Ang pinakamahirap na pagsubok ay ebidensya na malapit ka nang makatanggap ng iyong breakthrough. Kaya naman, manatili ka sa panalangin, manatili ka sa pananampalataya, at manatili ka sa pagtitiwala na ang lahat ay magiging maayos dahil ang Diyos ay kasama mo. At bago tayo tuluyang magtapos, kapatid, manalangin tayong magkasama. Samahan mo ako sa panalangin itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At ngayon naman kapatid, manalangin tayo sa ating mahal na Birhen Maria, ang ina ng ating Panginoong Hesukristo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Kapatid ko, sa sandaling ito, naway maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Nandito kami, nagtitipon-tipon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.